So, ano yung recommended when you are about to start pa lang? Kasi syempre, baka hindi naman nila kayanin yung 16 hours. Ito na lang, Doc, is fasting for everybody. Let's all be happy and healthy with Connie. So, ito nga, dahil gusto nating ma-maintain, sabi nila, yung fasting, ang pwedeng gawing pang-maintain for life. Pwede ba yon for life? Ano ba? Ano bang yung wisdom on that? Fasting has a regenerative benefit. Ang isa sa benepisyo at mekanismo ng fasting is ina-activate niya yung tinatawag nating autophagy. Okay? Autophagy is when ang ating katawan, dahil hindi tayo kakain, maglilinis siya ng mga tinatawag nating senescent cells. Okay, ang mga senescent cells, base doon sa nanalo noong 2018 ng Nobel Peace Prize na Japanese doctor, ito yung mga non-dividing cells anymore sa ating katawan or tinatawag naming zombie cells. No? Na pag yan kasi naiipon natin sa ating katawan, yan ang nagpapabilis ng pagtanda ng ating cells. No? Nandun pa sila pero wala silang purpose and function, which hastens the aging process. Ngayon, when you do fasting, you activate that mechanism of autophagy. Autophagy is when our system cleans up our body. Nagre-reboot. Nagtatanggal siya. Nililinis niya yung katawan natin ng mga senescent cells. They're just useless cells. No? So because hindi na sila napapakinabangan because they're no longer dividing, then they will not anymore contribute to our metabolism. Okay. So yung senescent cells or tawag namin mga zombie cells, no? Pag natatanggal natin yan, it delays the biological aging of our body. No? So yun ang benefit ng fasting. Diba kahit sa Bible di ba? Yung si Daniel, di ba, he fast Yes, talaga. So mayroon nga silang tinatawag na Daniel fast. Wherein ang recommended niya, parang Mediterranean diet. Ang kanyang kinakain and then he fast. Okay, yung fasting, meron tayong 8-16. Tama ba? Ano pa ba yung mga... 16-8. 16-8 rather. Mas marami yung kain. Baliktad. Baliktad po. 16-8. Feasting po yun, feasting. Kasi yung ginawa natin ngayon. Okay. So, ano yung recommended when you are about to start pa lang? Kasi syempre, baka hindi naman nila kayanin yung 16 hours, di ba? Normally, physiologically, talaga pong nilikha tayo na hindi kumakain dapat ng late night ng gabi, no? So kaya dapat po talaga at least minimum 12 hours of the 24 hours is fasting and 12 hours of the day 12 hours of 24 hours is the feeding time. No? So tapos dapat meron tayong interval between meals. Hindi pwedeng oras-oras tayong kumakain, ano? Kasi di ba ganun tayong Pinoy? Merong mali nga yun. may breakfast. Tapos merong parang panghimagas. Tapos Kaya may lunch. breakfast, di ba? You break the fast, right? So, Tapos may lunch, may merienda, hindi, may mali dinner. yun. Meron pang midnight snack. Mali yun. Oo. Kasi every time, whatever you eat, the act of eating will release insulin. Yan. Okay? Insulin So, is? insulin is a hormone. Okay. Pero pag ang insulin, lalo na't hindi ito nakakapasok sa cell. Sugar to. Okay. Parang ganyan? Glucose is the energy. Okay. We need the hormone insulin to be able to transport the glucose into the cell, no? Para makapasok siya. Pero pagka nag-release tayo ng insulin at ito hindi nakakapasok, it can even affect the signal caused by the other hormones tulad nung hunger hormones like yung ghrelin at saka yung leptin which is the hormone for satisfaction. No? So that's why ang mahalaga ang pagkain natin 12 hours of fasting, 12 hours yung feeding time na yon. Pero hindi minuto. Hindi oras-oras, no? Kasi kung tama po ang inyong kakainin, balanse siya, mataas ang antas ng sustansya, hindi ka dapat magutom, no? So, dapat may interval in between 2 meals ng at least 4 hours. Okay? Tapos, dapat yung last meal of the day natin, okay, at saka yung first meal mo the following day should have at least an interval of 12 hours. Wala nang kakainin. Pero pwede magtubig. Pwede naman na tubig, no? Hindi yung, pwede magkape. natulog ka na ng alas 9, kumain ka,
tapos natulog ka ng alas 11, tapos kailangan mong gumising alas 5, kakain ka na naman, nako, lalo yung china-challenge ang ating gut immune system. No? okay. So, dapat din, at least 4 hours before your desired bedtime, wala nang food intake. Ayan. No? So, kaya mali po yung late night eating. Wag na, no? wag na, So, oo. mali po yun. Okay, meron kasi tayong mga gatherings, di ba? Hindi maiwasan, lalo na kapag may mga holidays, mga ganyan, at iba pang mga gatherings ng family. And usually it's at night. Paano yon? Kontian na lang. Pakontian Kung ng talagang pakonti. kinakailangan yung hindi nyo, nahiya kayo hindi kumain, no? Ontian na lamang, no? So, pero kung yung binge eating pa, no, na talagang heavy meals and everything, yon kasi wala nang gagawin ng katawan natin eh. Yung lahat ng function na pang-araw, lalo na yung metabolismo, hindi na yun umaandar. No? Okay. Kasi meron tayong body clock ng ating katawan. No? So merong central clock na nasa ating utak at merong mga peripheral clocks ang bawat organs ng ating katawan. Tulad, for example, yung pancreas. No? The pancreas will rest by around 8 p.m. Okay, ang ating sikmura magre-rest yan by 9 p.m. Oh, no? ganon. Kaya kita mo, even sa traditional Chinese medicine, they recognize that, no? So yung peripheral clocks, no? So kaya talagang yung bago mag alas 6, no? Kasi yun na yung signal ng yung sunset, Yeah. no? Yun yung signal na sasabihin sa ating master clock na gabi na. Okay? Lahat ng function na panggabi, i-activate mo na. So, ibig sabihin, yung ating organs, alam nila na dapat mag-rest din sila. Yes, Ayun. oo. So, parang kung patulog na tayo sa gabi, dapat wala na rin silang Oo. masyadong activity. Para, sabi nga nila, parang gives them time, di ba, para to digest yung mga kinain daw natin To during the rejuvenate. day. Kasi pagdating, yung tulog, that is when all our organs, especially pag naabot natin yung malalim na bahagi ng ating tulog, that's when most of the organs are rejuvenating. No? So by 2 o'clock in the morning, that is when we're supposed to achieve that deepest part of our sleep. Okay. No? Pagdating ng oras na yan, 2 organ na lang natin na nagtatrabaho. Yung liver, na nagki-clean up, nagtatanggal ng basura, at ang ating balat. Okay, ang skin, no, to remove all the toxin. Talagang nagtatrabaho. Hard at work during that time is the Liver. and the skin, which is the main organ of detoxification. Yun. Okay. And then yung brain natin, that is also during the time ng deepest sleep natin, yung kanyang panglinis, no, yung tinatawag na lymphatic system, naglilinis ang ating utak. Okay, so ito na lang, Doc. Is fasting for everybody? Yes, for everyone, kasi as I've said, yung 12 hours na yon, fasting, then 12 hours of feeding. Hindi naman talaga tayo ginawa na kumain mayat maya. Ayan nga eh. Alam mo, sabi ko nga, na-realize ko sa pagtanda ko. Kasi siguro sa kinalakihan namin na malaking family, panay-panay ang kain namin, di ba? Parang nagkakaingitan pag may kumakain na sa'yo. Siyempre, ikaw din, di ba? Parang gano'n. But, you know, pagtanda ko, parang na-realize ko, hindi naman pala kailangan, hindi ako nagugutom. Yep. So, parang hindi ko kailangan kumain ng kumain like before. Parang minsan, it's just a habit. Yeah. No? So, Habit, tama ka habit dyan. siya, di ba? So, alright. Last na lang. Fasting din kasi yung matatawag, yung 1 meal a day. Di ba? Ako, Doc, it really, truly worked for me. Kasi siguro you find kung ano yung pinaka-best na nag-a-adapt yung body mo. Kasi yung sa akin po, nung nag-1 meal a day ako, pansin ko parang gaan-gaan naman talaga ng pakiramdam ko the following day and I can think more clearly. Tama ba yung naramdaman ko? O ako lang ba talaga yun? No, tama yun kasi pag we don't feed our body, pero you're still functioning, you still need supply of energy. So gagawa talaga ng paraan ng ating katawan, ang sistema ng ating katawan, to supply that energy requirement. So, ang una niyang gagamitin is yung stored fat natin. So, ang maganda sa fat kasi, i-convert niya ito yung tinatawag nating ketones. No? Yung ketones kasi is a very flexible fuel supply na pwedeng gamitin ng utak natin, pwedeng gamitin ng muscles natin, pwedeng gamitin ng liver natin as an energy fuel. Pagka tayo nag-fast ng 24 hours, yung ating katawan automatic, mag-shift yung kanyang fuel preference from glucose, isi-shift niya ito into fatty acids or
ketones. Okay. Automatic yon. Magkakaroon ng change ng preference ng fuel. Kasi hindi ka na kumakain lalo ng supply ng carbohydrates. No? So, but ang maganda sa ketones naman, it can be used by the brain, it can be used by almost organs of our body as an alternative fuel supply. Yung iba sinasabi nila, it's not for everyone, yung 1 meal a day. It's not for everyone, lalo na kung yung meron na kayong, madami na kayong micronutrient deficiencies. Alright. Lalo na kung kayo po ay sarcopenic na or napakababa na ng inyong muscle mass. No? So it will not be a good type of fasting. Meron tinatawag ko na fasting, yung fasting mimicking diet. No? So yan yung kakain ka pa rin, no? Mostly plant-based. Tapos Mga gulay. Plant-based, yes. Tapos very restrictive yung caloric amount. Okay. No? But hindi lang basta-basta gulay. Meron siya yung tinatawag nating klase ng pagkain na mag-activate nga nung tinatawag nating antioxidant response elements. So marami dito sa mga pagkain na pwede mong kainin pag nagpa-fasting, mimicking diet ka is yung mga very high ORAC score or very high antioxidant capacity, no? Tsaka na-activate niya yung, meron siyang compound na ma-activate yung tinatawag na AREs or antioxidant response element, no? So, yun tinatawag naming fasting mimicking diet, no? Alright. So, pwede yun. Depende, maraming klase ng fasting. Meron yung prolonged fasting, no? Yan naman yung ginagamit ko sa mga morbidly obese talaga na pero yun, kailangan medically supervised siya. Maraming gumagawa yung intermittent fasting. Yung may fasting time, may feeding Yun nga time. yung, ano yun, 12-12. Yun, parang 12-12, 16-8, or 14-10, ganyan. So, depende siya. No? Tapos yung prolonged fast, yun naman yung for 5 days. Wow. No? 5 Yan, di days ko pa kaya talagang, yan. oo. Ako nagawa ko pa lang, 40 hours pa lang ako. Wow, No? ang galing mo, Doc. Pero pwede kasi parang ang ginagawa mo dyan, nagre-reboot ang sistema ng katawan mo. Yes. So parang kotse, no, di ba? At least ang kotse mo, kung gusto mong tumagal, at meron kang tinatawag na preventive maintenance, di ba? So ganun din yung benepisyo ng fasting. Basta ang importante, supervised by the doctor. Supervised, at the same time, i-determine mo yung kahandaan ng katawan mo dun sa pinili mong fasting method. type or fasting method, no? So meron din yung tinatawag na yung 5-2. Ano yun? 5 days, 5 days na whatever you wanna eat, no? And then on the 2 days, magfa-fast Fast ka. ka. Oo, so meron Pag ganon. sinabi mong fasting kasi, di ba parang tubig lang or pwede bang tsaa? Pwedeng tsaa, Pwede pwedeng bang black green tea. coffee? Yeah, tapos meron mga botanicals, lalo na pag kayo may mga history ng hyperacidity, no? So Ayan. meron tayong mga botanicals like aloe vera that could help na kahit na naka-fast kayo, hindi siya magdudulot ng harm doon sa inyong sikmura, Ayan. no? So tea, So, coffee, depende. So, may mga ano din daw yan, mga nutrients na po pwede mo pa nga ilagay Minerals, sa tubig. yes. Minerals or electrolytes, pwede Ayan. naman. Oo. So, yan ang maganda doon. So, never ang crash diet because I think dyan marami talaga na parang hindi na sustain di ba? Hindi talaga siya sustainable kasi maaaring mawala, papayat kayo dahil sa mekanismo ng dehydration or dahil sa mekanismo ng babagsak ang inyong muscle mass. No? Kasi yun yung pinakapangit na type of weight loss, Connie, yung babagsak ang muscle mass mo pero yung fat mass mo or fat percentage mo mas tumaas pa. Yun no? pa pala, Oo, kasi pagka kayo po ay nag-crash diet, gagawa ang paraan ng katawan ninyo in order to buffer the impact or damage of that crash diet. Diyan papasok yung contribution ng hormones. Okay. No? So tataas yung cortisol level. Pag tumaas ang cortisol level, tataas ang insulin sa dugo. Pag tumaas ang insulin, that will have an impact on your testosterone. Then testosterone will have an impact on your estrogen. And then estrogen will have an impact on progesterone. So, And then progesterone will have an impact on your thyroid hormone. Ako. So, yung mga hormones kasi natin, para silang musical orchestra. Kailangan in rhythm sila, in sync, in order to produce beautiful music. Pero pag out of tune yung isa, no, then that's when it leads to diseases. Ayun. So, I think ang dami ng tips natin, siguro in general na lang, ano ang dapat natandaan? Mindset, very important. In order for us to, siguro, first of all,
sustain, kung ano man yung fasting method or even yung mga peptides na po pwedeng available na magawa po nila. Well, unang-una, if you want to lose weight, Mm. more so to lose fat, okay, una nyong gawin is, tingnan nyo muna ano yung kinakain nyo. No? So, yung Basic kalidad muna. nito, very basic yon. Kasi kung ang kinakain nyo ay talaga namang walang sustansya, no? Lalo na't kung yung kinakain ninyo ay naglalaman ng maraming mga chemical, preservatives, additives, yung mga yan, ang unang-unang dahilan bakit ang inyong hormone balance ay maapektuhan. Ayan. No? So, meron kasi silang mga tinatawag na endocrine disruptive effect. Okay. So kaya, una nyo tignan yung inyong kinakain. No? Kasi kung karamihan ng kinakain nyo ay talagang puro processed foods, maraming chemicals, no? Then, baguhin nyo lang muna yon. No? So food first approach muna tayo. At pag sinabi natin na pagkain, tulad ng sabi ko, kailangan po yung pagkain totoo, yung bigay sa atin ng Diyos. Hindi yung mga packaged foods, processed foods, no? Junk foods, fast foods, no? Kundi yung pagkain galing sa lupa, galing sa dagat, Ayan. galing sa puno, no? Yung bigay sa atin ng Diyos. Okay. Yon. So kung apektado ang inyong nutrisyon, then simulan nyo muna doon. Right. No? Okay. All right. I guess, ito na yun, we can actually think first kung ano yung best option natin na available. But ang pinaka-takeaway natin, as always, di ba, pag-guide na lang tayo dun sa mas nakakaintindi. That's because before starting anything, dapat meron din muna silang mga tests, di ba, na kailangan gawin. That would be good. At the same time, unan yung i-determine sa inyong sarili is, yung sinabi mo kanina, ano ba yung health goal na gusto mong mangyari? Ano yung health outcome na gusto mong makuha? Bakit ako magda-diet? Bakit ako magpe-peptides? Bakit ko improve itong lifestyle ko? So, i-resolve nyo muna yun sa inyong sarili na why do you want to be healthy? Okay. Kasi kung klaro yun sa inyo, kahit anong hirap or effect nung intervention na pipiliin ninyo, pero klaro yun sa inyo dahil gusto nyo talagang maabot yun, at yung outcome na yon, yung health goal na yon, ay hindi lamang makasarili, kundi makakatulong pa sa mga taong nakadepende sa inyo. Kasi kung wala kayong sakit, di kayo magkakasakit, then yung kakayanan yung magtrabaho, no? Yung kakayanan yung ibigay yung best of yourself, klaro yon. Then ano man ang hirap ng exercise regimen, ano mang hirap nung kakayanin nyo. Kasi klaro sa inyo, bakit nyo siya ginagawa? Okay, starts with the mind. Yes. Okay, Again, T. Thoughts, emotions, And actions. All right. Thank you so very much, Doc. At sa lahat, syempre, ng mga natulungan mo ngayon para magkaroon ng tamang mindset sa pagpapapayat. Ano? Of course, saan kayo pa pwedeng puntahan para dun sa treatment siguro na babagay sa kanila, kayo makaka-determine yan. Kung meron po kayong health goal or health outcome na gustong maabot, no? Patungkol sa inyong timbang, patungkol sa inyong kalusugan, you can search us yung Rhodium Regenerative Institute. Our clinic is located in Makati, in Centuria Medical, or you can check our website, www.rhodiumregen.ph. Yes, thank you, Doc. Okay. Para po sa iba pang mga impormasyong pangkalusugan, tumutok lamang po dito sa Happy and Healthy with Connie. And don't forget to like, share, and subscribe dito po sa ating YouTube channel, Happy and Healthy with Connie. As always, yan ang dapat nating goal. Yes. To be happy and Healthy. thank you. Let's all be happy